Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa biopsy. Okay, so ang biopsy ho, isang medical procedure ho ito na kumukuha ho ng small sample ng tissue that is removed from the body para ho for diagnostic examination, para ho ma-examine yan under the microscope. And it is a crucial diagnostic tool for evaluating abnormalities, kadalasan ho para sa mga lumps, lesion, bukol, suspicious areas, kadalasan ho para malaman kung ito ho ay infection, benign, or malignant. But mas kadalasan ho sa mga bukol ginagawa ito, no? Now, ang classification ho ng biopsy, marami hong klase ng biopsy. Isa ho sa pinaka-common is needle biopsy. Ito ho, thin hollow needle, so karayom, that is used to extract small amount ng tissue or pwede rin hong fluid. This is often used for thyroid, sa breast, sa lymph node evaluation, no? Or needle biopsy, larger needle ang ginagamit ho to remove a small cylinder of tissue, providing more detailed analysis. And vacuum-assisted biopsy, suction device ho ito, no? To remove multiple tissue sample. Common din ho ito sa mga breast biopsies. Excisional biopsy, ito ho yung entire lesion of abnormal tissue is removed. And this is often removed for small lumps of skin abnormalities, no? Incisional biopsy, only a portion lang ho ng abnormal tissue is removed for analysis. And typically used when the lesion is as large or its complete removal is not feasible, no? Pag hindi ho pwedeng tanggalin yung buong lesion, no? Punch biopsy, circular blade is used to extract a cylindrical sample ng skin tissue. So, usually ho kadalasan ito sa mga dermatological evaluation. Endoscopic biopsy, ito ho ginagawa during endoscopy, wherein a flexible tube with a camera is inserted into the body. And the GI tract and tissue samples are taken, no? Bone marrow biopsy, tissue and cells ang ine-extract from the bone marrow. Usually, galing ho sa hip bone to diagnose conditions tulad ho ng leukemia and lymphoma. And surgical biopsy, ito ho ginagawa ito sa operating room under general anesthesia. And this is often used for deeper or more complex tissue sampling. Para saan ho ba ginagamit ang biopsy? Number 1 is for diagnosis ng cancer, to determine the presence and type and stage of cancer, no? Also, minsan ho, hindi lang ganon. Kasi ho, gustong malaman kung benign lang or cancerous yung isang bukol, no? Infection, para ho i-identify yung cause ng unexplained infection. Pagka ho may mga kakaibang infection at hindi ma-diagnose. So, ayan po, inaalam kung anong klaseng mikrobyo ang meron. Chronic inflammation, tulad ho ng mga autoimmune disorders at organ function para ho ma-evaluate ang affecting organs such as the liver, the kidney, and the lungs, no? Pero pinaka-common ho sa cancer diagnosis. Of course, may mga risk din po sa paggagawa ng biopsy, no? It may cause bleeding, especially sa vascular areas.
it may also cause infection, no? Kaya ho, proper aseptic technique reduce the risk. And pain, mild discomfort is common and severe pain is rare. At it may also produce damage to the surrounding structures, particularly sa mga needle biopsies near the vital organs. Ang mga negative effects and complication ho, syempre nangunguna ho yung pain or discomfort. So, syempre yung pag-i-insert ho ng needle, incision, or tissue removal can cause localized pain. Although sabihin na nating may anesthesia naman ho yan, but syempre ho, pag wala ng anesthesia at iinom na lang kayo ng pain reliever, sometimes kahit ho naka-pain reliever, hindi ho talagang totally naaalis, no? Bleeding. So, syempre may damage ho sa ugat during tissue removal, so talaga hong may pagdurugo, no? Mild bleeding sa biopsy site, which is common ho sa skin or needle biopsy. So, kailangan ho i-apply ng pressure or suture or medical intervention in severe cases. Infection, siyempre ho may mga pangyayari na may introduction ng bacteria during the procedure despite of the aseptic technique na ginawa, no? Signs na may infection, pagka ho yung pinag-biopsihan, nagkaroon ng redness, pamumula, pamamaga, pain, mainit, nag-fever yung pasyente, or lalo na ho kung may discharge galing doon sa biopsy site. So yan ho, talaga kung may infection na nangyari. So kailangan ho ng antibiotic, kailangan nyo hong ibalik doon sa gumawa ng biopsy sa inyo yan, no? Scarring, of course, nagkakaroon ho ng peklat, ha? Siyempre ho, pag nag-heal after an excisional or incisional biopsy, at minimal naman ho sa needle biopsy, but mas noticeable ho ito sa mga large surgical biopsies. Kailangan ho ang proper wound care, of course, no? Yung mga nagkikiloid ho, talagang, ayun, nag-i-scarring po. At nakakakos yun ho ito ng damage sa surrounding structure. Untended injury to nearby tissues, organs, and nerves. It may also cause pneumothorax, collapse lungs, no? So, pagka sa lungs ho ang problema, kaya careful ho, no? Kasi, syempre, hindi naman ho yan sinasadya, but that is one of the danger. And pagka liver ho or kidney biopsy, it might cause internal bleeding. And nerve damage is also possible in areas with dense nerve network. Ang management, monitoring, and addressing complication, syempre, kailangan ho promptly, no? And immediately. May mga kaso din ho ng allergic reaction. So, reaction to local or general anesthesia or medication during the procedure. Kakaroon ho ng rashes, itching, swelling, or in severe cases, pwede rin hong mag-anaphylaxis due to severe allergic reaction. Sabi ko nga sa inyo, minsan kahit in-skin test na, negative ang skin test, tapos pala nag-anaphylactic shock ang pasyente. Deadly ho ito, di ba? Ang anaphylaxis sa may allergy, bigla na lang ho yung mangangapal ang labi, ay hirapan lumunok, huminga, no? Kaya ho, minutes lang ho ito, no? Kamamatay ho ng pasyente. Kaya ang may mga allergic reaction ho, delikado po yan para sa lahat. Kay biopsy yan, kay antibiotic and others, no? Lalo na yung mga dye, no? Delikado po sila. Kailangan ho gamutin muna ang allergic reaction. Immediate medical attention ho ang kailangan.
Now, blood clots or hematoma formation, yun ho, pwede rin ho magkaroon ng accumulation ng blood doon sa biopsy site. At risk factor ho, yung mga taong naka-blood thinning medication or with clotting disorder. Management, ayan, kailangan ho ng drainage or surgical intervention pagka severe ho yung cases. At yung danger din ho ng sampling error, wherein there is inadequate or incorrect tissue sampling yung nakuha, no? So, delayed or inaccurate diagnosis requiring a repeat biopsy. And ensuring the use of imaging guidance and skilled personnel ang kailangan po for prevention sa sampling error. Nangyayari ho kasi yan, no? And delayed healing. So, chronic condition tulad ho ng may diabetes or ang immune function or mga naninigarilyo, nadidelayed ho yung healing. Matagal gumaling yung pinagtusukan. Impact, prolonged recovery. AI in 2020. Prolonged recovery, siyempre. Increase ang risk ng infection or scarring. And also for management, kailangan ho enhance ang wound care, ang paglilinis so, and monitoring. Emotional or psychological impact, karamihan sa pasyente nagkakaroon ng anxiety related to the procedure, waiting for the result or diagnosis. Siyempre ho, lalo na kung cancer ang inaalam, siyempre ho, na nag-aalala ang pasyente ng matindi if it is cancerous or not. And also, yung mga iba, takot din mismo dun sa procedure, no? So, kailangan ho ang counseling and support from healthcare. Pneumothorax, ayan ho, rare but serious complication wherein collapse lungs ho yan. Common ho yan sa lung biopsies. Pag natutusok ho yung baga, di ho ba may air yan? Para ho yung balloon na pag natusok mo, magko-collapse ho yan, no? Na-imagine nyo? So, delikado ho yan. Our perforation ng ibang organ during sa endoscopy, biopsy, no? Sepsis also, rare but serious, no? Life-threatening infection po yan na mabilis kumalat, no? Kasi yung nasa dugo yung mikrobyo, niikot niya sa katawan, no? Kaya nga ho ang use ng imaging guidance for precise needle placement ay kailangan to avoid vital structures. Now, although wala akong scientific study about this, no, tulad ho ng mas madaling lumaki yung bukol pag natutusok or nababiopsy or na-opera, no? But sa eksperyensya ho namin, may katotohanan kasi yung mga pasyente ho namin na breast biopsy, alam niyo ho, kahit mismo yung pasyente ang nagsasabi, no, nang hindi pa ho natutusok, matagal lumaki. Nung natusok ho sa biopsy, biglang laki po, no? So, mabilis lumaki, no? And minsan nga ho yung pinag-biopsyhan sa breast, yung sugat mismo ng pinagtusukan, matagal hong gumaling. Yun pa lang ho mismo matagal nang maalis. Yung paggaling at paglaki. No? Although, hindi ho ito definite natin sinasabi kasi wala nga akong scientific study about this. No? But of course, if you are the one na merong ganito, kung gusto nyo doon kayo sa safer side, mas maganda wag na lang. No? So marami naman yung ibang pwedeng gawin kung hindi bukod sa biopsy. No? So, if you are in doubt, kasi kayo ho yung may katawan no? Siyempre ayaw niyo hong lumala, no? And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado hong maibababa ang sugar nyo agad at yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa.
Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyong ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. IB, mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. 3821. Tanong ko lang po, yung po bang na mild damage o maliit na peklat sa puso gawa ng mild heart attack, nare-regenerate pa? Okay, no? So, medyo malalim ho ang tanong ninyo, no? Dapat ho ipaubayan nyo na yan sa cardiologist. But to answer your question, di ba lagi kong sinasabi sa inyo na ang puso ay wala hong cell repair. Kaya dapat ho yan ay pakaiingatan ninyo. Yung una hong nakakasira dyan is yung may walking pneumonia. Araw lang ho at oras, kaya niyang sirain ang valves, ang muscles ng puso. Pangalawa ho, yung chronic, yung may mga high blood na ayaw uminom ng gamot, no? So, baka daw masira ang kanilang kidney. Mali po yun. Lalo po masisira ang puso ninyo sa mataas na BP at hindi nyo ho iniinuman ng gamot kasi ho ma-overwork. Tapos so mag-e-enlarge siya. So pag-enlarge na po yan, lalo na ho siyang mabigat mag-pump. Magha-heart failure po kayo. Ha? So makinig ho kayo sa doktor. Huwag pong matigas ang ulo at kung ayaw nyo pong masira ang puso ninyo, pakaingatan nyo po yan. So wala tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang